Yo, yo, yo! What's up? So, sa video na to, pag-uusapan natin yung mga trades ko last week. So, isa dyan ay yung XAUSD at yung isa naman ay EURUSD. So, dalawa lang yung trades ko last week. Pero, ang good news dyan ay profitable tayo. So, malaman nyo kung bakit. So, ready ka na ba? Let's go! Actually, marami nakasabay sa trade na to kasi nilagay ko to sa Discord channel natin. So, unahin natin tong XAUUSD. Ayan. So, lagay tayo syempre ng support and resistance. Kung titignan natin, sa ngayon, uptrend pa siya sa 4-hour time frame. Pero, kaya lang kung titignan nyo, yung EMA, nalagpasan na niya. Okay. Pero, kasi, yan, di ba, nag-bounce siya sa malakas na support level na ito. And, nalagpasan niya itong malakas na resistance level na to na dating support level. So, kung titingnan natin, ang dapat mangyayari dyan ay, okay, hindi naman dapat, syempre, yung pinaka-prediction natin, diba, is ganyan, okay? Then, ganyan. So, kaya tayo nag-buy dito. Alright? So, tingnan natin sa mas mabang time frame para makita tayo ng malapit na confirmation. Okay? And then, ito pa pala. May isa pa pala. Isa pa tayong confluence. Ayan. Okay, so check natin sa 1 hour. Ayan ang nangyayari. And, pag ninext ko to, ayan. So, nagkaroon ng green na candle. Pag naghanap tayo ng confirmation sa mas mababang time frame, which is, sabihin natin, try ko sa 15 minutes. Ayan. So, makakita rin naman tayo ng bullish engulfing. Okay, kaya lang mahaba yung wick, no? Pero, kung sabihin, maganda yung buying pressure. Diba? Tapos nagkaroon pa ng magandang tatlong kandila na green. So, ayun na yung nagsabing, G, mag-buy na tayo. Kaya nung nakita ko yan, nag-buy na ako dyan. Burahin lang muna natin yung mga binilugang ko. Alright. So, yan, nag-buy tayo. So, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Opya. Opya. Ayun. So, dito pa lang, tinamaan ang ating SL. So, eto pala yung talo nating trade for the week. So, pinitik siya. Then, tingnan natin kung ano yung mangyayari next. Ayun. So, bumaba siya ng bumaba. Pero, ayun. Pumunta siya dun sa TP level natin. Kumbaga, maganda sana yung trade, maganda yung bias. Pero, mali yung timing. Okay, alam naman natin, timing is everything. So, bakit ba dyan ako nag-trade? Kasi wala akong nakita na any imbalance dito sa side na to. Usually kasi kung may mahabang green na candle dyan, for example, tapos dito nagtuloy-tuloy yan, maghihintay pa sana. Kaya lang wala kasi akong nakitang imbalance. Kaya nag-trade na ako dito pa lang. Kaya hindi ko akalain na bababa pa yung price hanggang dito sa baba. Pero okay lang, no? Ganun talaga. May mga talo. Minsan panalo. So ngayon, move tayo sa next trade natin. So, nandito tayo ngayon sa USD CHF sa 4-hour time frame. So, nakakita tayo dito ng double bottom. So, usually, pag may double bottom, ang mangyayari dyan is, ayan, nag-double bottom. Then, dito tayo sa neckline, dapat papasok para mag-buy. Kasi yung double bottom ay nag-signal na magre-reverse na yung market. Pero, hindi yun nangyari kasi nagkaroon ng malupit na red na mahabang kandila dito. Okay, so na-cancel out yung double bottom natin. Okay? So ngayon, ano nang gagawin natin? Ang pinaka-bias na natin ngayon is sell pa rin. Okay? Kasi kung titingnan natin, from ito, malakas na support area, di ba? Galing sa trend na paangat yan. Makita nyo? Paangat yung trend. Trend line, naglagay tayo. Na-break yung trend line. Na-break din tong support level na to. Tapos, nagkaroon ng retest. Okay, so dyan tayo ngayon. Ang pinaka-problem is, hindi natin napasukan yung retest kasi nga, merong double bottom dito sa ilalim. Okay? Kasi nagsisignal yan na magre-reverse na yung market. Pero dahil kinancel out niya, ngayon, naglagay na ako ng Fibonacci. Okay, so paano tayo maglalagay ng Fibonacci ulit? Ayan, punta lang tayo sa fib retracement. Itong pinakataas ng wick hanggang sa pinakababa, ayan, nilagay natin. Ganyan. Tapos, papasok tayo dito sa golden ratio na to. Itong part na to. 0.618, 0.5. Gitna niyang dalawang yan. Saktong-sakto pa, nandyan din yung pinaka support/resistance level natin. Na ngayon, resistance level na. Ayan.
So, dyan tayo papasok. So, iniintay natin yan na pumunta dyan yung price. Ayan, so pumunta na nga. Di pa ako pumasok dyan. Ayan, dito ako pumasok banda. Okay? So, anong confirmation mo dyan, coach? Actually, dito sa 1 hour, wala. Pero tignan nyo sa 5 minutes, medyo marami-rami yan. Ayan, tignan nyo. Di ba, merong mga magagandang mga red na candles or evening star. Di ba? Kaya, pumasok na ako dyan. Balik tayo sa 1 hour. Ayan, so pagpasok, ito ang nangyari. Yun. Okay, so umangat pa siya ng umangat. Pero ang good news, hindi naman natamaan ng ating SL. And then, tumuloy-tuloy na siyang bumaba. Ayan. So, yan, na-hit na yung TP natin. So, kagandahan is na set and forget lang tayo, no, sa mga trades natin. Lalo na kapag pag naging tito ka na, di ba? Chill-chill na lang tayo. Hindi na tayo ganun ka-aggressive. Ayun yung pinupush ko sa mga students ko, lalo na kapag busy sila. Di ba? More on set and forget talaga. Full analysis. Pagka pumasok doon sa setup nila, i-trade tapos set and forget na lang. So, 2 trades na maganda yung setup for this week. Yung isa panalo, pero yung isa talo. So, kahit gano'ng kalupit yung setup mo, kahit gano'ng kaganda yan, may chance pa rin talaga yan na matalo. So, wag mong i-judge yung trading skills mo sa isang trade lang. Okay? I-judge mo siya sa sobrang multiple trades. Or sa isang buwan, or sa isang taon nga mismo. Or sa 100 na trades. And yung nakagandahan naman nun, hindi tayo break even kasi yung isa nating trade sa XAU, ayan, risk-reward ratio natin is 1:2. Okay? So, talo tayo ng 1% dito sa XAU, pero panalo naman tayo ng 2% dito sa USD CHF. So, up pa rin tayo ng 1% for this week. Not necessarily naman 1% yun for everybody na lahat na nakasunang trades ko. Yung iba kasi 2% yung risk, yung iba 3%. Depende kung nasa na silang phase ng trading career nila. So, kung hindi mo pa ito masyadong nagigets, pero gusto mo talaga mag-trade ng Forex, yung nagsisimula ka pa lang, hindi mo pa nga alam masyado yung sabihin ng mga USDCHF, mga pips, punta ka dito sa video na to. Ayan, Forex Trading for Beginners. Sakto para sa'yo yan. Pero kung gusto mo ma-jumpstart yung Forex trading career mo, meron naman akong ginawang 5-day challenge wherein kaya mo maging profitable within 5 days. Click mo lang yung link sa baba.